Good day sa inyo mga sir, welcome back sa ating munting channel. Panibagong video na naman mga sir ang ating gagawin kasi may kaibigan tayo mga sir na nag-request. Itong si Sir John Benedict Carasas. Ang sabi niya mga sir, Paps, paturo naman kung paano mag-apply ng mini driving light. Magpapaturo siya mga sir kung paano mag-install ng mini driving light sa ating mga motor. Kaya lang mga sir, may problema tayo. Wala tayong mini driving light. Kaya ang gagawin natin ngayon mga sir ay gagawa na lang tayo ng wiring diagram kung paano i-install ang mini driving light kay Eurosport R125. So sana mga sir ay makapagbigay ito ng panibagong kaalaman lalo na kay Mr. John Benedict Carasas at malaman niya kung paano i-install ang mini driving light sa pamamagitan ng aking wiring diagram. So huwag kayong mag-alala mga sir, gagawan din natin ng paraan yan para makabili tayo ng mini driving light at para maituro ko sa inyo ang aktual na gagawin kung paano i-install ang mini driving light kay Eurosport R125. So kung bago ka pa lang sa channel na to mga sir at kung gusto mong malaman kung paano i-install ang mini driving light sa ating mga motor, huwag mong kalimutang mag-subscribe mga sir at pindutin ang bell button natin para updated kayo sa mga video na i-upload pa natin tungkol kay Eurosport R125. Simulan na natin mga sir. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo mga sir ay yung safe para sa ating mga motor. Kaya maglalagay tayo ng dalawang relay. Pwede rin naman na walang relay mga sir, pwede rin isa. Pero mas maganda talaga na may dalawang relay kayo. Kasi isang relay yan sa kada isang mini driving light. So nagdo-drawing na ako mga sir para mapadali tayo, mapabilis tayo. So suggestion ko mga sir, itong switch natin, ang gagamitin natin ay yung matibay na switch gaya ng domino 3-way switch at itong isa mga sir. Huwag kayong gumamit ng ganitong switch. Huwag kayong gumamit ng ganyang switch mga sir kasi sa tagal na naka-on ang ating mini driving light ay iinit yan. Delikado pa sa ating mga motor. Kaya recommended ko yung domino 3-way switch at itong isang switch na to. 3-way din naman yan mga sir. Safe din pero mas maganda yung mas matibay. So huwag tayo dun sa mumurahin mga sir. Baka mura nga, mapamura ka naman. So ngayon mga sir, simulan natin. Ito may dalawa tayong relay. Gagamit tayo ng relay na 4-pin. 4-pin relay. 1, 2, 3, 4. Ito namang isa, 4-pin din. So, meron niyang 30, 86, 85, 87. 30, 86, 85, 87. At ang mini driving light natin mga sir ay may tatlong wire yan. 3 wires. At ang switch natin may 3 pin kasi 3-way siya. 3 pin. At ang ating motor mga sir ay may 4 na wires. Isang live wire, isang accessory wire, isang kill switch at isang ground. So ang live wire natin mga sir ay color red yan. Yan. Yan red. 12 volts yan. 12 volts. Red. So ang ating isang wire mga sir ay black. Black. Ito ay accessory wire. Kita ba? Ito ay accessory wire. Black. Ang pangatlong wire mga sir ay black din na may kasamang white. So black stripe white. Ito yung kill switch. Black, white. Yan, ganyan na lang mga sir. At ang pangatlo mga sir ay green.
Mamit tayo ng pencil color kasi wala tayong ballpen na green. Ito yung ground. Green. Yan. So, apat na wire yan mga sir. 12 volts yung live mula sa baterya, accessory wire, kill switch at ground. So, ang mini driving light natin mga sir, may 3 wire din yan. Isa sa kanila yung ground. So, ang gagawin natin ground dito ay ito panghuli. So, ground yan. Lagyan natin ng ganitong symbol. Ground yan. At isa yung high at isa yung low. High, low. So, ayan. At unahin natin dito sa ating relay mga sir. So, i-explain ko lang mga sir ang function ng relay natin. Ang 30 natin mga sir ay naka-connect yan sa positive ng ating battery. So, huwag kalimutan mga sir na maglagay ng fuse kahit anong i-tap natin sa ating baterya na positive. Kapag mag-direct tayo sa baterya, lagyan natin ng fuse. So, itong 30, may power yan. Palaging may power yan. At yung 85 at 86 mga sir, isa sa kanila ay sa accessory wire at isa yung ground. Kapag nag-trigger itong dalawa, nagkaroon ng power itong 86 at 85, makakapag-release ng power itong 87 natin. Unahin natin yung 30 natin. So, 12 volts yan, live wire. Kaya red ang ilalagay natin. Red. So, direct yan sa baterya natin. Yan. So, gagandahan natin yung drawing natin mga sir. volts. Sobrang mahangin mga sir. So, dito ang fuse natin nakalagay. So, yan. Yan mga sir, fuse. Kita ba? Okay. Fuse yan. At yung 85 natin mga sir, ito yung magiging ground natin. So, lagyan natin ng green. Yan. So, ang green wire ng ating mga motor mga sir na Eurosport R125 ay ground. Yan. Green. At saka yung 87 natin mga sir, itong isang 87, ito yung magiging high na relay natin. Ito yung isa low na relay natin. Dito naman sa switch natin mga sir, ito yung high, yung sa taas at sa baba yung low natin. So dito naman mga sir, sa ating high na 87, pagsamahin natin yung dalawang high natin sa mini driving light. So ayan. Pagsamahin natin tong dalawang high. At itatap natin dito sa 87 na high na relay natin. Diyan siya itatap. At itong low na relay natin mga sir, ito naman ang low na mini driving light. Yan, pagsamahin natin dalawang low natin mga sir. Yan, pinagsama natin dalawang low natin at itatap natin dito sa low na ating relay. 87 ng low na relay. So yan, tag-isang relay sila mga sir. Yan, ganyan lang mga sir. At dito naman sa high na relay, itong isa mga sir, 86, itong 86 ay kabit natin sa high ng ating switch. So gaya ng sabi ko kanina mga sir, wag na wag tayong gumamit ng mumurahin na switch. Mas recommended yung matibay na switch. So ito yung high. Itatap natin dito sa 86 ng high na relay. 86 ng high na relay. Okay na yung high natin mga sir. At itong isa naman,
86 ng low. Itatap naman natin to sa low ng switch. Low. Yan, low yan mga sir. Itatap natin dito sa low ng switch. Yan. So, okay na mga sir. Okay na yung relay natin. So, ganito yun mga sir. Kapag nag-trigger itong dalawa, ito may supply itong ground natin. Laging may supply yan. Kapag nagka-power itong 86 natin at may power ditong 85 natin, magkakasupply itong 87 natin at iilaw yung high natin. So, ganoon din sa low natin mga sir. Itong 30 nagbibigay ng supply sa lahat. At ito naman 0 natin mga sir dito sa switch natin. Ito yung pin niya. Ito yung magiging common niya. Tap natin dito sa accessory wire natin. Itong gitna, ang common niya. Tap natin dito sa accessory wire. So, ito accessory wire. Yan. Ganyan yan mga sir. So, hindi tayo pwede mag-tap dito sa red natin mga sir kasi sabi ko nga kanina, galing ito ng baterya. So, galing ito ng baterya. Kapag dito tayo nagtatap, kahit hindi naka-on yung motor natin, iilaw yung mini driving light natin. So, kapag iniwan natin ito sa labas, baka mapaglaruan ng mga taong walang magawa sa buhay. Kaya dito tayo magtatap sa accessory wire natin. So, kasi ganito yan mga sir. Ito yung red natin at ito yung accessory natin. Kapag nakapatay yung motor natin, ganyan yan. Ganyan ang itsura ng susi natin mga sir. Susian. Kapag nakapatay. Kaya, galing to sa battery, may supply palagi ito. Kapag dito natin itinap yung switch natin na magiging common ng ating mini driving light, ay iilaw ang mini driving light kahit nakapatay. So, kapag ganyan mga sir, patay pa yung ignition switch natin, nakapatayan, kapag dito natin itinap sa accessory wire natin, magkaka-power lang siya kapag naka-on. Magiging ganito. So, mawawala to. Kapag pinatay natin, maging ganyan. Kapag ino natin, ganyan. Ganyan siya mga sir. So, sana nakuha niyo mga sir. So, kapag nakapatay yung makina natin, ignition switch natin, ganyan. Pero kapag naka-on, ganyan. Kaya, kapag nakapatay yung ignition natin, walang supply tong accessory wire natin. Pero kapag naka-on, tsaka lang siya magkaka-supply. Ang ating accessory wire. So, dito naman sa switch mga sir. So, ganito yan mga sir. Ito yung common niya na kinunik natin sa accessory wire. May supply to kapag naka-on yung ignition switch natin. May supply tong accessory wire natin. Ganito ang switch. Yan. Kapag ino natin yung high natin mga sir, pindot natin, so itong isa didikit dito. Ganyan. Didikit yan. Magdidikitan yan. Kaya magkaka-power itong high na relay natin. Magti-trigger itong dalawa kasi may power na to. Magti-trigger itong dalawa at magkaka-power itong 87 natin na high na relay. Kaya iilaw yung high na ng mini driving light natin. So, ganyan siya mga sir. Kapag pinindot natin dito sa baba, mawawala yung connection niya at lilipat dito. So, sabi ko nga, may power itong accessory wire, kaya magkatap tong dalawa, ganyan. So, magka-power itong low na relay natin at magka-trigger itong dalawa, magkapagbigay ng supply dito sa 87. Kaya,
ganito mangyayari mga sir. Iilaw yung low na mini driving light natin. So, sana mga sir, nakuha nyo yung wiring diagram ko. So, dito naman sa ground mga sir, pwede nyo yung pagsamahin itong mga ground natin. Yan. Yan. Pwede yung pagsamahin mga sir, ang lahat ng ground at i-connect sa baterya. Choice nyo yan mga sir kasi pwede rin naman sa metal parts ng ating motor. Kasi ini metal parts ng ating motor ay ground. Pwede rin kayong magkabit sa metal parts. Siguraduhin lang mga sir na walang kalawang at walang pintura kasi hindi stable yung connection niya kapag may pintura at kalawang. Siguraduhin lang mga sir. Pero mas maganda talaga kapag nakadirect sa baterya natin ang ating ground para maging stable ang ating mini driving light. So, choice nyo yan mga sir na lagyan ng relay, dalawang relay. Kasi pwede rin naman walang relay, mas madali yon, mas makakatipid ka. Meron ding isang relay at meron ding dalawang relay. Kaya, pero mas maganda talaga ang dalawang relay. Kaya mas maganda ang dalawang relay kasi hindi nahahati yung supply niya. Tig isang relay yung mini driving light natin, ang high at saka low, isang relay. Kaya mga sir, ito ang wiring diagram ng mini driving light sa pagkabit ng ating mga motor. So mas maganda talaga sana mga sir kapag actual na ginagawa natin kasi ma-explain natin ng maayos at malaman nyo talaga. Pero kapag naiintindihan nyo yung wiring diagram mga sir with 2 relays, makukuha nyo rin naman ang kung paano i-install yung mini driving light. At ganito lang mga sir, tips sa switch, huwag bumili ng bumurahin. Mas maganda yung matibay mga sir, yung domino 3-way switch at itong isa. Maganda to. So, yun lang mga sir. Ganito lang kadali ang pag-install ng mini driving light. Siguraduhin lang mga sir na maayos ang pagka-tap nyo. Hindi naglo-lose yung contact niya. At sana may napulot kayong panibagong kaalaman dito sa aking tutorial na to. At sa iyo din Sir John Benedict Carasas. Maraming salamat sa pagbisita sir at sana nabigyan ko ng kasagutan ng iyong katanungan, sir. So, hanggang dito na lang mga sir. Maraming salamat at sana makasama ko pa kayo sa susunod na video na i-upload ko patungkol kay Eurosport R125. So, maraming salamat, sir.